Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagagaling ka ni Hesukristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Jope naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego ang kaniyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihi usa. Ginugol niya ang kaniyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid, di kalayuan sa Jope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Jope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang babaeng balo na nananangis at ipinakita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kaniyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Jope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bumalik ang focus ng Acts of the Apostles kay Pedro. Pero wala na siya sa Jerusalem. Siya ay nasa mga lungsod sa tabi ng Mediterranean Sea. Sa simula pa, ang simbahan ay hindi na natili sa isang lugar. Lumalawak ang naaabot ng simbahan. Tulad ni Jesus, hindi lang siya nanatili sa isang lugar. Pinupunta niya ang ibang mga lugar, ganun din ang simbahan. Patuloy na ginagawa ni Jesus ang mga himala ng mga tanda na kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Kaya si Pedro ay patuloy na gumawa ng mga himala. Sa lungsod ng Lida, pinagaling niya ang may sakit na si Eneas. 8 taon na itong paralitiko. Nakaratay lamang sa kanyang higaan. Pero pinatayo siya ni Pedro sa pangalan ni Jesus. Ang mga himala ay laging nangyayari sa ngalan ng Panginoong Jesus. Talagang buhay si Jesus. Kumikilos siya sa pamamagitan ng mga alagad niya. Binuhay din ni Jesus ang patay sa karating ng lungsod ng Jope. Ito'y binuhay ni Pedro sa ngalan ni Jesus.
Binuhay niya ang matulunging babaeng si Tabeta. Ang himbalang ito ay nagpapaalaala sa atin sa pagbuhay ni Jesus sa isang dalagita. Nakaratay ang batang wala ng buhay, ngunit hinawakan ni Jesus ang kanyang kamay at sinabi sa lingwahe ng mga Hudyo, "Talita kum," nang ibig sabihin, "Batang babae, bumangon ka." At tumayo nga ang bata. Nabuhay siya. Ito rin ang sinabi ni Pedro sa babaeng patay sa Jope, "Tabita, bumangon ka." Parang makaugnay ang tunog ng mga salita. Talita, bumangon ka. Tabita, bumangon ka. Pinakita nito na ang kapangyarihan na kumikilos kay Pedro ay galing din kay Jesus. Patuloy pa rin ang pagkilos ni Jesus sa pamamagitan ni Pedro. Ipinapahiwatig sa atin sa aklat ng mga gawa ng mga apostol na patuloy ang pagkilos ni Jesus sa pamamagitan ng mga alagad niya. Pinagpapatuloy lang ng mga apostol ang ginawa ni Jesus. Si Jesus ang nagpapagaling sa paralitiko. Nagawa niya ni Pedro. Si Jesus ay bumuhay sa patay. Nagawa din niya ni Pedro. Talagang buhay si Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Ang pagkabuhay kay Tabita o kay Dorcas ay isang gantimpala din sa kanyang mga mabubuting gawa. Matulungin siya sa iba, lalo na sa mga balo, mga taong hindi pinapansin noong panahon. Kaya nung siya ay namatay, ang mga tao na ang nagpasundo kay Pedro at nakiusap sila para sa kanya. Pinakita nila kay Pedro ang mga ginawa ni Tabita sa kanila. Nahabag si Pedro at binuhay siya. Hindi nasasayang ang anumang kabutihan na ating ginagawa. Ang kabutihan ay ginagantihan din ng kabutihan. Patuloy kang kumikilos, O Jesus, sa iyong simbahan. Tinutupad mo ang iyong pangako na hindi mo kami iiwanan. Maging conscious po sana kami sa iyong presensya at sa iyong pagkilos sa aming piling. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.